Okay, praise the Lord. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Isang magandang araw po sa bawat isa sa ating lahat. Salamat po sa pag-join ninyo sa ating Bible study doon po sa nasa Zoom. Welcome po dito sa ating Bible study at saka doon po sa mga manonood sa ating video sa ating Facebook group. So welcome po ang lahat para po sa ating online Bible study na to. Ngayong araw po na to ay ganda po ng ating pag-uusapan. Actually, isa po sa mga issue na palagi po nating nadidinig, judging other people, judging others. Ano ba ang ibig sabihin at nagja-judge tayo ng ibang tao? At sinabi ng Biblia na wag po tayong humusga sa ating mga kapwa. Ano po bang ibig sabihin nun? At pag-aaralan din po natin ang patungkol sa Golden Rule. Pero bago po ang lahat ay meron po akong important announcement. Napakahalaga po ng announcement na ito. Sa darating pong linggo sa Sunday ay mata-turn on na po uli ang daylight saving time dito sa amin sa California. So ang daylight saving time ay mata-turn on na po uli dito sa California. So next week, naalala nyo nung nakaraan, nalito po tayo lahat. So next week po, ang Bible study po natin dito sa California, 8 p.m. pa din. Pero diyan sa Pilipinas, instead na 11 a.m., uusad po ito ng isang oras, magiging 10 a.m. Tama ba yung computation ko po? Tama, no? Aatras tayo. So, important announcement po. Next week, ilalagay ko naman po sa ating invitation nyo. I-check po ninyo yung oras ng invitation natin. Ang oras po ng Bible study diyan sa Pilipinas next Wednesday or next Thursday diyan sa Pilipinas ay 10 a.m. Praise the Lord. Welcome po doon po sa nasa Zoom natin. Salamat po sa pag-join nyo sa akin dito sa ating Zoom room. At ngayon po ay mag-uumpisa po tayo sa pag-aaral. Ito na po yung ating conclusion. Ito po yung part 4 sa ating pag-aaral sa Sermon on the Mount, Distinctives of the Kingdom of God. Ang ating pong teksto ay manggagaling po sa aklat ng Mateo, chapter 7, verses 1 to 29. Babasahin ko po. Sabi po dito, "Judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, 'Let me remove the speck from your eye,' and look, a plank is in your own eye? Hypocrite! First, remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before the swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophet." Iyon po yung golden rule sa Matthew chapter 7 verse 12. Then ipagpatuloy po natin verse 13, "Enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, even good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. Therefore,
By their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built a house on the rock. And the rain descended, the flood came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the flood came, and the wind blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. At ito po yung conclusion ng ating Panginoon. Sabi po dito, and so it was, when Jesus had ended these teachings or these sayings, that the people were astonished at his teachings, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Praise the Lord. So ngayong gabi po ay tulad po ng sinabi ko po kanina doon po sa mga huling nag-join, ang pag-aaralan po natin ay distinctives of the kingdom of God, the golden rule. As we come po dito sa last part of the Sermon on the Mount, may encounter po natin itong mga extraordinary teachings of the Lord Jesus na kung pinapractice po ng mga tao ay maa-amaze po yung mga witnesses at mare-recognize po nila na talagang yung mga nagpa-practice nito ay mga anak ng Diyos. So again po, ito pong Sermon on the Mount, tinatawag po natin itong distinctives of the kingdom of God. Una po, ito po ay ibinigay sa mga mananampalataya, kaya't yung mga hindi po totohanang mananampalataya, hindi po nila naiintindihan ang mga ito. Kinokontra po nila ang mga ito at sinasabi nila parang mali naman yung katuroang iyan. Pero sabi ko nga po sa inyo, at palagi pong sinasabi during our study, that these words came directly from the mouth of the Lord Jesus Christ. Kaya po pansinin po natin at tingnan po natin kung ano po yung mga matututunan natin ngayong araw na ito. Samahan po muna ninyo ako sa isang maiksing panalangin. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa araw na ito na minsan pa kami po mag-aaral ng inyong salita. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan sa inyo. Patawarin po ninyo kami, Lord. Kung may mga nasaktan po kami, nakagawa po kami ng mali sa aming mga kapwa, na ipahiya na naman po namin ang pangalan ninyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, kung sometimes, Panginoon, napaka-preposterous po namin, Panginoon, sa inyong harapan. Kung minsan po napakayayabang po namin sa inyong harapan. Patawad, O Diyos, kasi kung minsan yung paggalang po namin sa inyo ay nawawala din naman. Kaya, O Diyos, sa araw na ito, kami po ay buong pagpapakumbaba na lumalapit po sa inyo at hinihingi po namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patnubayan mo po kami sa pag-aaral namin ngayong araw na ito, Panginoon. Sa mga kasama ko po sa Zoom room na ito, sa mga manonood ng video, Panginoon, na ito sa Facebook group, dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo po ang aming isipan, ang aming mga puso, at maunawaan po namin ang mga katuroang ito at higit sa lahat, Panginoon, maisabuhay po namin ang lahat po ng aming mapapag-aralan sapagkat walang silbi, Panginoon, kung alam namin ang isang bagay ngunit hindi naman po namin ito ginagawa. Kaya, Panginoon, ang aming panalangin, i-anoint mo po kami at bigyan mo po kami, Panginoon, ng desire na matuto at magawa po namin ang mga bagay na ito na makalulugod po sa inyo at ayon sa inyong kalooban. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. So ang unang teaching po natin ngayong gabi ay uumpisan po natin sa sa judging other people. Alam po ninyo, ito pong judging other people ay masyadong masyadong controversial ngayon. Ang sabi po dito, judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Ito po yung isang verse na nadidinig po natin sa ngayon, both sa believers and unbelievers. Most of the time, ito po ay kino-quote ng mga tao
against doon sa ibang tao who attempt to comment or address another person's act. Kunwari na, may papansinin ako, oy, parang mali ang ginagawa mo. Sasabihin ng tao, do not judge me. Kristiyano ka pa naman, ginajudge mo ko. Mali iyang ginagawa mo, hindi iyan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi ba? Sabi ni Jesus, do not judge. Mind your own business. Huwag mo kayo i-judge sapagkat ang Diyos lang ang may karapatang mag-judge sa akin. Tanong, tama po ba yun? Alam po ninyo, many people use this to silence their critics, especially Christian critics. Lalo na po yung mga Kristiyano, pagka tayo pumupuna ng mali ng kapwa natin o ng mga kapatid po natin, sinasabi nila, ba't mo ako ginajudge? Ang Panginoon nga, hindi ako ginajudge, tapos ikaw ginajudge mo ako. So people usually quote this verse with utmost disregard to its context. Hindi po nila naiintindihan at hindi po posibleng baka tayo, hindi rin po natin naunawaan kung ano talaga ang kahulugan nito. Kaya napakahalaga po na ma-interpret po natin at ma-explain po natin ang kahulugan po nito. Sapagkat kapag hindi po natin naunawaan ito ay magiging ano rin po tayo, hypocritical judgers. Tama ba makapag-judge po tayo ng ibang tao hypocritically. And to correctly interpret the meaning of verse 1, mahalaga po na maunawaan po natin yung root word, yung salita po ng the word judge. The word judge here, the word judge came from the Greek word krino, which means properly to distinguish, that is to decide. Everybody say decide. Gusto ko po kasing maunawaan po ninyo. To judge means to decide. Ayan. Decide mentally or judicially by implication to try, condemn, punish, avenge, conclude, condemn, damn, decree. Ayan po, decree. Alam po ninyo, in a court of law, kapag ka po kayo ay umatendang hearing sa isang court of law, ito pong judgment, ito po yung tinatawag nating verdict. Ito po yung desisyon na ibinibigay ng judge after careful deliberation of the surrounding facts and circumstances. So ito na po yung judgment. Judgment day, babasahin na ng verdict. Babasahan na si Juan Tamad ng hukom. So ito na po yung hukom na tinatawag, yung judgment. So ito na po yung nakapag-desisyon na yung judge to decide. Nakapag-conclude na po siya ng parusang dapat ipataw. So natapos na po yung hearing, eto na yung judgment day. Ngayon, gusto ko pong makinig po tayong lahat sa atin. The word judge is different from the word accuse. Uulitin ko po yon. The word judge is different from the word accuse. Yung pag-accuse, ito po yung pagsasabi sa isang tao ng kanyang wrongdoing or mere accusation. That ang judgment naman po, that after careful thinking or determination based on the available pieces of evidence, then ibibigay po yung judgment. So magkaiba po yung pag-aakusa doon sa pagja-judge. Okay? So para maunawaan po niyo sa court of law, ganito po yan. Wari na may nag-file po ng kaso. Ang tawag po doon sa kasong ipa-file ay complaint or accusation. So, inaakusahan ko si Juan Tamad na gumawa ng ganitong kasalanan. At ito ang circumstances. Sasabihin niya, yun po yung accusation. Then, after careful deliberation ng mga ebidensya, then darating na po yung judgment or yung paghahatol or yung paghuhukom. Nakikita po ninyo yung pagkakaiba ha. Yung accusation, sasabihan siya ng maling ginawa niya. Aakusahan siya ng maling ginawa niya, pero yung judgment, nandun na po yung pagpaparusa. Ngayon po, yung accusation sa court of law, ito po ay masasabi ko po, tantamount to rebuke. It is tantamount to rebuke. So, kapag inakusahan mo yung isang tao, wari na, may nakita kang isang kapatid, isang kamag-anak, pinsan mo, meron siyang maling ginagawa. Tapos tatapikin mo yung balikat, sasabihin mo, oy insan, parang mali ang ginagawa mo. That is to accuse. That is to rebuke. Sa Bible po, yun po yung rebuke yung ginagamit na salita para po itama mo. Pansinin mo yung mali niyang ginagawa para itama. At kung
babalikan po natin yung pag-aaral ngayong gabi, to accuse or to rebuke is different from judging. Nakuha po ninyo yung pagkakaiba? Ang pagre-rebuke, sinasabi mo yung mali niya. Pero pagka ginajudge mo na, after ma-deliberate mo yung mga facts and circumstances, then tsaka mo pa lang siya i-judge. Ipagpapatuloy ko yung paliwanag na ito, pero ipapakita ko po muna sa inyo ngayon that the Bible actually encourages us to rebuke. Anuhin ho natin to, i-take note po natin to ha. The Bible actually encourages us to rebuke. Ito po yung ibang mga verses, yung ilang mga verses na inipon ko po para about rebuke. Sabi po ng Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than love carefully concealed. Sabi po ng ibang version, mas maganda to sa ibang version, na open rebuke is better than secret love. Ayan. Palagay ko, nadinig nyo na to na alam mo nang mali yung ginagawa ng isang tao, hindi mo pa sasabihin mali yung ginagawa niya kasi sasabihin mo, oh, nire-respect ko siya ayokong masaktan yung damdamin niya. Ang sabi ho ng Biblia, napakalinaw po, open rebuke is better than secret love. Isa pa pong verse, sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Mapapansin po ninyo, sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo dito, hey, Timoteo, maging ready ka sa lahat ng oras na mag-preach ng salita ng Diyos. At kasama sa pagpipreach ng salita ng Diyos is to convince, to rebuke. Mga kapatid, hindi ho pwedeng tayo nagpipreach ng salita ng Diyos na hindi po natin nare-rebuke ang kasalanan ng mga sineshare natin ng salita ng Diyos. Because how can we convince a person to repent if he will never recognize that he is committing a sin or he is a sinner? Mahalaga po na tanggapin, bago po nila matanggap ang good news, bago po nila ma-experience ang repentance, dumating po sila sa point of realization na makita po nila na sila ay makasalanan at mali yung kanilang ginagawa. Kaya part po ng evangelism ay yung pagsasabi po ng mga maling nagagawa ng mga tao for them to realize that they are also sinners who are in need of a Savior. Actually po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, alam ko po na alam nyo yung verses na ito about the Bible, about the Scripture. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Alam ho ninyo, ito ho yung problema sa prosperity gospel Yung mga prosperity gospel ho, hindi ho nila pinag-uusapan ang tungkol sa impyerno. Hindi ho nila pinag-uusapan ang tungkol sa judgment. Hindi ho nila pinag-uusapan ang tungkol sa kasalanan. Meron hong isang sikat na pastor na napakagaling na tele-evangelist po na to, na ang lagi po niyang sinasabi ay napakabuti mong tao, na ikaw ay merong kapasidad na gumawa ng mabuti. Sabihin mo that I am, exact words, pero hindi ko nasasabi exact words kasi pag nasabi ko yun ay baka sabihin nyo sinisiraan kay pastor na yun. Pero ang pinupunto po natin dito mga kapatid, hindi ho natin pwedeng i-preach ang salita ng Diyos na hindi ho natin dinidiscuss ang kasalanan. Sapagkat sabi ko nga po, papaano po natin ma-lead ang mga tao sa repentance kung hindi po nila marirealize na sila po ay mga makasalanan. Kaya po napakahalaga na ang correction, ang reproof ay naroroon po. And take note, tandaan po natin ito. When you rebuke somebody, see to it that you use the word of God. Wag ho yung personal na opinion ninyo ang gagamitin natin sa pagre-rebuke. Let them be offended by the word of God and not by your own words. Kasi ho kapag ho yung own words natin ang ginamit, tayo ho yung nagre-rebuke sa kanila, baka naman ho sabihin nila, na-offend ako sa iyo, ba't mo ako nire-rebuke? Pero kapag ho sinabi natin, alam mo, sabi ng salita ng Diyos, ganito yan.
then ma-offend sila, sabihin nila sa'yo, hindi naman tama yung sinasabi. Ops, sorry. Kino-quote ko lang yung galing sa salita ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Bible. Hindi ito galing sa sarili kong salita. Salita ng Diyos ang aking sinasabi dito. Let them be offended by the word of God. Kaya po palagi po nating sasabihin sa kanila kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Malino po nakita natin dito, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. So now, balik po tayo. Telling somebody of a wrongdoing is not judging. It is just a tap in the shoulder or a reminder. The Bible does not prohibit that. Actually, the Bible encourages that we should correct those who are doing the wrong things. Basahin po natin yung sinasabi po dito sa 2 Timothy pa. 2 Timothy chapter 2 verses 23 to 26. Sabi po dito, but avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. Ito, verse 24. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Mga kapatid, we are our brother's keeper. And we should exhort each other and rebuke if needed, but in humility and with love. Kasi kapag hindi natin ikinorek yung mga iyon, kapag hindi natin sinabi sa kanila yung mga napapansin po natin, sabi po dito sa verse 26, that they may come to their senses. Para po sila mag-repent, para po sila ay magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, open rebuke is far better than secret love. Kung may mga kapatiran ho tayo na nakikita ho ninyo na parang derailed ho yung kanilang mga ginagawa, kausapin ho natin sila in humility, with patience, para po masabihan natin sila na parang mali yung kanilang mga ginagawa. So, rebuke po, pag-rebuke, hindi po ito yung pag-judge. Ngayon, balik po tayo dun sa judging. So, ano nga ba ibig sabihin ng do not judge? To judge means to condemn, to punish, or to deprive a person from the opportunity to explain his side by jumping to conclusions before investigating the facts. Yung pag-judge po ay dinedeprive mo na yung isang tao sa isang bagay na pwede niyang gawin. Example, hindi ba sa court of law, matapos yung hearing, darating na po yung judgment, o ikaw, Juan Tamad, ikaw ay inakusahan sa hukumang ito at napatunayang ikaw ay nagkasala, at dahil dito ikaw ay hinahatulan ng hukumang ito na makulong sa loob ng 6 na taon. So meron pong deprivation doon, dinedeprive po siya ng kanyang human freedom. May judgment na. Yung basic human needs po niya, hindi na po niya ma-enjoy. Bakit? I mean, yung basic human rights niya, hindi na niya ma-enjoy kasi na-deprive na siya, kasi na-judge na siya, may judgment na. Ganon din naman po kapag nag-judge tayo ng kapwa natin. Example, meron kang nakitang mali dun sa kapwa mo, tapos pinuna mo agad at sinabi mo, hindi naman tama na tayo nakikipag-usap sa kanya, siya ay masamang tao, siya ay ganito, bla bla bla, etc. Ginudge mo na siya, dineprive mo na siya na magkaroon ng social relationship sa iyo, sa yung brotherly love ay ma-enjoy nila. Bakit? Kasi nandun na agad yung verdict without even hearing the side dun sa complaint. Kaya po, bago po tayo mag-judge, bago po tayo mag-draw into conclusion, alamin po muna natin yung circumstances behind. Yung circumstances behind doon sa isang taong iyon. Hindi ba palagi ko pong nababanggit, hindi lahat ng araw ay maganda ang gising mo. Hindi ba? Ako, hindi ho lahat ng araw maganda ang gising ko. Dito ho sa bahay, may mga pagkakataong natatamad ho ako kung makipag-usap.
pagka ho gano'n, sabihin nung asawa ko, yung mga bata, oh, wala si mood si daddy, huwag niyong kausapin, mainit siguro ulo niyan, ganyan, ganyan. So, kapag ka po tayo ay nasa wrong side of the bed tapos nakasalamuhan natin yung ibang tao, alam mo niyo yung ibang tao, right away, i-judge ho tayo na tayo ay parang napakamakasalanan, na tayo na ho ang pumatay kay Magellan, etc. etc. Hindi ho tayo dapat nag-judge, hindi ho natin dapat ino-ostracize yung ibang mga tao dahil ho dun sa mga naiisip natin against them. Actually po, ang Panginoon, dun po sa John chapter 8, meron po siyang kaibang ginawa dito. Ipapakita ko na lang po sa inyo, pero hindi na natin babasahin. Ito po yung tungkol sa babaeng nahuli pong nangangalon niya, hindi ba? Sabi ho ng mga tao, sa batas ni Moises, dapat sa babaeng itong nahuli nangangalon niya, siya ay batuhin hanggang mamatay. Ano ho ang sabi ng ating Panginoon dito? O kung sino sa inyo ang walang kasalanan, maunang bumato sa kanya. Di ba? Kung sino walang kasalanan, maunang bumato sa kanya. Eh nag-alisan ho yung mga tao eh. Kasi alam ho nilang lahat na sila po ay nagkakasala din. Kaya wala po silang karapatan na i-convict o i-judge o patayin yung babaeng ito sapagkat sila man po ay nagkakasala. At ano po ang sabi ng Panginoon sa verse 11? Sa verse 10. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Pansinin po ninyong huling phrase po dito, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Tatanggalin ko po yung ating PowerPoint presentation sapagkat meron akong gustong bigyan diin dito. Sabi ng Panginoon dito, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi siya ginudge ng ating Panginoon, pero ipinarealize ng Panginoon sa kanya yung kanyang kasalanan. Hindi ba? Pinatawad siya ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, ops, huwag ka na uling magkakasala. Nakita po ninyo yung pag-rebuke ng ating Panginoon sa kanya. Hindi siya ginudge ng Panginoon, pero ni-rebuke siya ng ating Panginoon. Ang akin hong panalangin sa ating pong pag-aaral ngayong gabi ay nawa po ay naunawaan po natin yung pagkakaiba ng rebuke sa judgment. At unang-una ho, wala ho tayong karapatang mag-judge. Ito po, ituloy po natin doon sa pag-aaral natin. Sabi po dito, "Judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you." Bakit? Sapagkat sabi ho ng Panginoon sabi ho sa isang parte ng salita ng Diyos, i-judge mo siya sa isang bagay na yan, ginagawa mo rin yan. Hindi ho ba? Kaya babalik ho sa atin yung ginudge natin Kaya mga kapatid, wala ho tayong karapatang mag-judge. Wala ho tayong karapatan na husgahan, wala tayong karapatang i-ostracize, wala ho tayong karapatan na i-entreat yung mga tao ng isang napakasamang treatment. Wala ho tayong karapatan na hindi ho ipadama yung pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon sa mga tao sapagkat ito ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan po natin to. Unang-una, hindi po tayo nagja-judge, but the Bible encourages us to rebuke. At ang sabi po ng Bible, pagka tayo ay nag-judge, kung paano tayo nag-judge, doon din po tayo i-judge ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sige po, tuloy po tayo sa ating pag-aaral at welcome po again sa nasa Zoom natin. At salamat po sa pag-join nyo sa akin. Bago po ako magpatuloy, ulit po, announcement. Next week, dahil po sa Daylight Saving Time dito sa Amerika, aatras po ng isang oras ang ating aabante pala ng isang oras. Instead po ng 11 a.m. sa Pilipinas ang Bible study, magiging 10 a.m. sa Thursday, because of the Daylight Saving Time. Dito sa Amerika, 8 p.m. pa rin po kami. Pero dyan sa Pilipinas ay 10 a.m. na po tayo. Praise God. Ipagpatuloy po natin doon sa verses 3 to 5. Sabi po dito,
And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Hypocrite! First, remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ito po yung tinatawag nating hypocritical judgment. Hypocritical judgment. Everybody say hypocritical judgment. Ayan, ayan, salamat po. Hypocritical judgment. Ayan. Alam mo niyo yung speck ho, ito ho ay kapirasong puweng. Yung plank ho, napakalaking plank ho ito, hindi ba? Napakalaking plank ito. Makikita ho natin yung contrast dito. Ang sabi ho dito, pinupuna mo yung puwing sa mata ng kapwa mo, pero ikaw meron kang plank na nakakover sa iyong mga mata. Kaya sabi ho ng ating Panginoon, wala kang karapatang mag-judge ng kapwa ng kapwa mo. Kaya ho mga kapatid, ito ho yung this is the problem with us sometimes. We see other people's fault without realizing our own shortcomings. Here, we are exhorted, we must be observing practical righteousness before we can assist those who need correction. Ikaw nga, hindi ka nga lumalakad ng matuwid tapos i-judge mo yung yung kapwa mo na nagkamali at nagkasala. Naalala ko po yung isang parable, wala po ito sa note ko, yung isang parable na meron siyang utang sa hari. Tapos pinatawad siya ng hari dun sa kanyang utang. Pagkatapos nakita niya yung taong na may utang sa kanya, ipinakulong niya hangga't hindi nakakabayad ng ipinakulong niya. Nabalitaan ng hari yung ginawa ng taong yun. Sabi niya, ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa napakalaki mong utang sa akin, pero yung kapatid mong yan, kokonti ang utang sa'yo, hindi mo nagawang mapatawad. Kaya ang ginawa ho ng hari, ipinakulong ho siya. At sabi, sige, bayaran mo yung utang mo sa akin dahil hindi mo pinatawad yung kapwa mo. So, ito po ay itinuturo po sa atin mga kapatid na tayo po ng mga Kristiyano ay wag ho nating isipin na mas banal o mas mabait ho tayo kaysa sa ibang mga tao. Kaya ho napakahirap maging church leader Alam ho ba ninyo yun? Napakahirap ho maging elder. Sa Titus chapter 1 verses 5 to 9, actually sa verse 6, babasahin ko po yung Titus chapter 1 verse 6. Ito po ay about sa mga pastor, sa mga elder. If a man is blameless, if a man is blameless, sa verse 7, for a bishop must be blameless as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent. Kaya ito yung mga requirements sa pagiging isang pastor, na hindi daw po violent, hindi daw po maibigin sa pera, may self-control. Bakit ho kanyo? Kasi kapag ang isang taong napakasalbahe, o isang pastor na napakasinungaling, tatanggalin ko nga ito. Ito ay para sa ating lahat mga kapatid. Kung tayo ho ay napakasinungaling natin, kung tayo ho ay hindi nagpapatawad, kung tayo ho ay latecomer, kung tayo ho ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya, wala ho tayong moral ascendancy to rebuke other people. Iyon ho yung reason kung bakit ang mga spiritual leaders medyo mas mataas po yung standard as compared with doon sa mga ordinary believers or ordinary disciples. Mababasa po natin yan sa Titus chapter 1 verses 5 to 12 na ang sabi po dito, ang pastor dapat ganito yung kanyang moral standard. Blameless. Kasi papaano ka mag-a-advise dun sa mga tao kung ikaw mismo ginagawa mo yung kasalanan na yon. Kaya mga kapatid, listen and listen very well po. You cannot teach forgiveness if you do not know how to forgive. You cannot rebuke a sexually immoral person if you yourself is a sexually immoral person. Let us not be hypocritical judgers po Huwag po tayo mag-judge
sa ating mga kapwa, lalong-lalo na po kung iyon po yung nagagawa po natin, ang mga bagay po na yun ay nagagawa po natin. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo na ang nagja-judge sa ating mga sarili. May correction po, babalik po ako sa announcement, may correction, Brother Jomar, salamat po sa pagko-correct. Hindi po pala 10 a.m., 12 noon. Paki-correct po uli ako, sabi ni Brad Jomar, mali ang computation ko. 12 noon daw po sa Pilipinas ang Bible study natin next Thursday. Sorry po, sorry na ano po tayo, nalito po ako dun sa oras. Pero abangan po ninyo yung announcement. Mamaya po pagkatapos ng Bible study, i-compute ko po at i-announce ko po sa bawat isa ulit. Ipagpatuloy po natin, pumunta po tayo sa verse 6. Sabi po dito, do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before the swine, lest they trample them under their feet and tear you in pieces. Alam ho ninyo na ako'y bagong Kristiyano, hindi ko humaunawaan itong verses na to eh. Do not give what is holy to the dogs. Ano ba ibig sabihin nun? Huwag ibigay yung mga banal sa mga aso, tapos yung mga perlas huwag ibigay sa swine, sa mga baboy. Alam mo ninyo, this means that we cannot entrust sacred or matters of high value to infidels. People who do not know the worth and the significance of a particular position should not be entrusted with such position. Otherwise, they will just trample it. They will abuse it. Kaya po, ito ang problema eh. If a person who does not possess the character of a leader, tapos that person is given a leadership role, he will just do power tripping and will mislead the whole congregation. Kahit sa ating mga trabaho, alam ko ho, napapansin po ninyo, may mga boss tayo na walang leadership skills, pero sila ho yung nabigyan ng managerial position. Kaya ho ang sabi ho ng ibang tao, parang impyerno kapag ako'y pumapasok sa trabaho. Hindi ho ba? Ito yung sinasabi nila, bakit? Kasi ho, walang leadership skills, pero siya yung nandun sa position. Kaya ho, napakahalaga, lalong-lalo na po sa mga churches, lalo na ho sa mga iglesia, na yung mga itinatayo po natin, yung mga iniluluk po natin sa mga critical positions, sila po ay may gifting, may pastor's heart, meron pong leadership skills, meron pong leadership gifts. Napakahalago ito sa bawat isa sapagkat pag ipinagkatiwala ho natin yung napaka-sacred na posisyon sa isang taong hindi ho alam yung worth nito at hindi po alam kung paano ito gamitin, itatrampo lang po niya ito at hindi po niya ito gagamitin sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Then ito na po yung verse 7. Ito isa po sa pinakapaborito kong verses sa Bible. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, but he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Yung acronym po ng ask is ask, seek, and knock. Alam po ninyo, meron pong basic principle sa kaharian ng ating Panginoon. Those who ask, receive. Those who seek, find. Those who knock, the door will be opened. Do you need something from God? Then humingi po tayo. Do you want to find a way or to find answer to your questions? Alam nyo, ang dami-dami kong tanong, ang daming gumugulo sa isipan ko, hindi ko naman alam ang sagot. Paano mo malalaman ang sagot? Hindi ka naghahanap ng sagot. Mga kapatid, we need to seek. And do not just sit down. Stand up and seek. Do you need to be accepted in a house or to be allowed access in a house? Knock. Do not just stand in the front of the door and wait. Be assertive. Knock. Ano po yung application ng ask, seek, or help? Now listen po. Alam na ho ng Diyos kung ano po ang kailangan natin bago po natin ito hingin sa ating Panginoon. Hindi ho ba? Pero kaya po tayo nagpe-pray, kaya po tayo nag-aantay sa ating Panginoon para maipakita po natin yung submission natin sa Kanya at saka po yung ating humility. Maging assertive po tayo doon sa mga bagay na gusto po natin sa harapan ng ating Panginoon.
Huwag ho ninyong asahan na ibibigay ho ng inyong neighbor o ng mga auntie ninyo, ng mga tito ninyo, ng daddy ninyo, ng parents ninyo isang bagay kung hindi po natin hinihingi. Ito ho yung prinsipyo ng Bible. Prinsipyo sa kingdom of God. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be opened. Huwag ho natin lokohin ang ating mga sarili. Tingin ho kayo lahat sa akin. Do you need promotion? Seek, work for it, prove that you deserve the promotion, and so you will have it. Do you want to know God deeper? Gusto po ninyong mas makilala ang ating Panginoon sa mas malalim at personal na kaparaanan? Seek. Do not become a Sunday Christian o kaya ka lang nagbabasa ng Bible kapag may Bible study. Ulit-ulit ko pong sinasabi ito mga kapatid, hindi po tayo magmamature sa ating pananampalataya kapag ka po tayo ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat yung salita po ng Diyos, ito po yung ating spiritual food. Ito po yung ating spiritual food. Ipagpatuloy ko po itong ask, seek, and knock. So, ito po, sa susunod na verses, sabi po dito, or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then being evil, know how to give food, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Isa ho ito sa napakahirap i-explain sa Biblia. Ano ba ang ibig sabihin nito? Na yung isang anak humingi sa tatay ng bread, bibigyan daw ba niya ng bato? O humingi ng isda, bibigyan daw ba niya ng serpent? Ano po ang ibig sabihin nito at ano po ang application nito sa ating prayer? Ito ho yung paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid. Ano ko po ulit. Ito po paulit-ulit ko pong sinasabi at inire-reiterate ko po yung importance ng prayer. Yung importance po ng prayer at na maunawaan po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Take note of this po. God will only give things that will not harm us. Uulitin ko po yon. God will only give things that will not harm us. Meaning, if our prayers are not according to God's will, we will never receive. Uulitin ko po. If our prayers are not according to His will, we will never receive the answers to those prayers. Sapagkat ang sabi ho ng Panginoon, kung tinapay ang hinihingi mo, tinapay ang ibibigay ko sa iyo at hindi bato. Hindi kita bibigyan ng bato kung ang kailangan mo ay tinapay. Hindi kita bibigyan ng alakdan kung ang kailangan mo ay isda. Mga kapatid, kung napakatagal mo nang ipinagpe-pray ang isang bagay at hindi mo pa ito natatanggap, tanungin mo po ang sarili mo. Ipinagpe-pray mo ba ito ng maayos at ito kaya ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Kasi po, uulitin ko po, hindi po tayo bibigyan ng ating Panginoon ng isang bagay na makasasama sa atin. Tandaan ho natin mga kapatid, prayer is not an attempt to change God's mind. It is an act to align our will to God's will. If what you have been asking is not according to God's will, hindi ho ito ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Ito sasabihin niyo, Brother Joey, ba't naman ako, nagpe-pray ako dati. Tingin ko ito ay permissive will ng God, parang hindi kalooban ng Diyos, pero nakamtan ko, nakuha ko. Well, let us be careful po. Let us be careful. Kasi po, kung minsan, nai-interpret po natin incorrectly yung mga prayers natin. Sino ho dito yung guilty dito, mga kapatid? Eto. Sino ho yung guilty dito? Ipinagpe-pray mo pa lang, wala pang signs na ipinapakita sa iyo ang Panginoon, wala pang sagot na ibinibigay sa iyo ang Panginoon, ginagawa mo na ipinagpe-pray mo. Sige nga ho. Uulitin ko. Ipinagpe-pray mo pa lang yung isang bagay. Hindi pa nagpapakita sa iyo ang signs na ang Panginoon. Hindi pa siya nag-o-open ng doors of opportunities.
pero ipinilit mo na yung gusto mo at ginawa mo na yung bagay na ipinagpe-pray mo kahit wala pang sagot ang ating Panginoon. Iyon ho yung tinatawag na permissive will. Ibig sabihin, hindi mo natanggap yung sagot sa panalangin mo. But ikaw ang gumawa ng kasagutan dun sa panalangin mo na against naman pala ito sa kalooban ng ating Panginoon. Uulitin ko ho, in the light po nung verse na ito na pinag-aralan po natin dito, hindi ho ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang isang bagay kung alam po niyang makasasama po sa atin ito. Amen po. At pumunta na po tayo sa golden rule. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Paalala ko po, the law and the prophets, pag nabasa po natin ito, ito po tumatukoy sa Old Testament. Sa ibang translation po, yung golden rule, sabi po, do unto others as you would have others do unto you. Yan po ay makikita po natin, paulit-ulit po yan dito sa Matthew 5:7, 5:23-24, 44-45, 6:12, 6:14. Ito po yung mga verses na magpapakita ho sa atin ng mga pangyayari na magpapatunay ho na sinasabi ng ating Panginoon, do unto others as you would have others do unto you. Sabi po ng Matthew chapter 5:7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Hindi ba? Kapag ka merciful ka pala, ikaw ay makakatanggap ng mercy. Sa Matthew chapter 5 verses 23-24, bago ka pumunta ng altar, patawarin mo muna yung kapatid mo sapagkat mas mahalaga na ang pakikipagkasundo kaysa sa gift na ibibigay mo. Makikita po natin doon yung kahalagahan ng reconciliation sa ating mga kapwa. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, patawarin mo muna yung ibang tao na nagkasala sa iyo. Iyon ho yung ibig sabihin nun. Matthew chapter 5 verses 44-45. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. Sa Matthew chapter 6 verse 12, the Lord's Prayer, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Hindi ba? Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya na rin ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa 14 and 15 po ng Matthew chapter 6, for if you forgive men, eto, matindi po ito, pakinggan po natin to, 14 and 15 ng Matthew chapter 6. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Napakabibigat po ng mga talatang ito. Judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. Mga kapatid, ito ho yung golden rule. Ito ho yung sinasabi ng do unto others as you will others do unto you. Listen po. Do you want to be loved? Then love your neighbor. Do you want to be shown mercy? Then show mercy to your neighbor. Do you want to be forgiven? Forgive your neighbors. Do you want to be judged? Or do you not want not to be judged? Then do not judge your neighbors. Mga kapatid, napakasimple ho ng itinuturo ng Biblia. Kung gusto mong matanggap yung isang bagay, kung gusto mong gawin ito ng Diyos sa iyo, ito yung gawin mo sa kapwa mo. Kaya ho napakahalago itong rule na to itong golden rule Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. This golden rule actually teaches us to love our neighbors as ourselves. We should not hurt our neighbors as much as we do not want to hurt ourselves. We should give to our neighbors as much as we want to give ourselves. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. Listen po, do yourself a favor. Show love to yourself by loving other people.
if you want to experience the full forgiveness of God without all the guilts of the sins that we have committed, learn how to forgive your neighbor. Learn to forgive other people. Because ito po yung sinabi ng Panginoon, kapag tayo nagpatawad, patatawarin tayo ng Panginoon. Pero kung hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Do unto others as you would have others do unto you. Amen. Ipagpatuloy po natin sa narrow gate. Ito po ang isang exhortation na sabi dito, enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Palagay ho ba ninyo ay Palagay ho ba ninyo ay madali hong sumunod sa ating Panginoon? To walk on the ways of life or to enter through the gate of life? Sabi po ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death or death. What does it mean to be a disciple of the Lord Jesus? Alam ho ba ninyo ang ibig sabihin na tayo po ay paano tayo maging disipulo ng Panginoon? Basahin ho natin itong Matthew chapter 10, 34. Sabi po dito, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. Ano ho ibig sabihin nito? Alam ho ba niyo dahil sa ating pananampalataya, dahil ho sa ating mga pananampalataya, marami ho sa atin aawayin ng mga kapamilya natin. Marami ho sa atin aawayin ng mga mahal natin sa buhay sapagkat tayo ho ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ito ho ang cost sa pagiging disciple ng ating Panginoon. Actually, didiscuss po natin ito sa mga susunod na linggo. Matthew chapter 15, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kaya ho mga kapatid, ang pagsunod ho sa ating Panginoon, ito ho'y puno ho ng sakripisyo. Hindi ho puro saya. Kaya ho ako'y masyadong natatakot dun sa prosperity gospel eh. Ang mga prosperity gospel ho kasi wala na hong mapapakinggan kayo kundi mga pangako na ibe-bless kayo ng Panginoon, kapag ka naglingkod kayo sa ating Panginoon ay masayang tunay, kapag ka kayo ay naglingkod sa ating Panginoon ay uunlad ang inyong mga buhay, na hindi kayo makakaranas ng problema, etc. Hindi ho iyon ang totoong pagsunod sa ating Panginoon, sapagkat hindi ho iyon ang narrow gate. Sabi ho ng verse 13, enter by the narrow gate. Luke chapter 14 verses 24 to 26 to 27. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Don't misinterpret po yung word hate. By the way, after po nating matapos ng book of Matthew, ang akin pong pinaghahandaan, ang susunod po natin pag-usapan ay book of Luke. At dito po sa Luke chapter 14, ito pong salitang hate, hindi po sinabing magalit. Ang ibig sabihin po ng salitang hate dito is to love less. Love less. Kasi po ang sinabi po ng ating Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Kapag minahal natin ang tatay natin na masigit sa pagmamahal natin sa ating Panginoon, hindi ho tayo naging disipulo ng Panginoon. Kapag mas mahal ho natin yung asawa natin kaysa sa pagmamahal natin sa ating Panginoon, hindi ho tayo disipulo ng ating Panginoon. Kaya ho mga kapatid, ang una't higit sa lahat na mahalin ho natin ang ating Panginoon. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Sabi mo ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of Man. Hindi na ho natin hawak ang ating mga buhay. Being subjects of the kingdom of God. Jesus being our King. Kung ano po ang gusto niya, yun na po yung ating gagawin. Tayo po ay pag-aari ng ating master. Kaya po yung kalooban po ng Diyos ang ating pong susundin.
1 Corinthians 15:31, I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus, I die daily. Sabi ho ni Apostol Pablo, araw-araw namamatay ako. Listen, napakahalaga ho ng katuroan ni Pablong ito. Na araw-araw po, we die on a daily basis. Bakit po? Listen. We cannot forgive if we are not dead to ourselves yet. Why? Because a dead person does not get hurt. A dead person does not take revenge. A dead person does not think of himself. This is how we follow Jesus. To die in ourselves. Kakainin po natin yung ating mga ego. Kakainin ho natin yung ating mga opinion. Kakainin ho natin yung ating mga honor. We will die in our pride. We will die in our hatred. We will die in all our emotions. But instead, we will show the love of the Lord Jesus Christ. Enter by the narrow gate. Ang pagsunod ho sa ating Panginoon ay parang papasok ho tayo sa narrow gate. Kailangan ho ng sakripisyo, kailangan ho ng pagtitiis, kailangan ho tayo ay namamatay sa ating mga sarili araw-araw. Following the ways of the Lord will lead to unwanted consequences, unsolicited criticisms, social discrimination, and different kinds of persecutions. Pero ang sabi ho ng ating Panginoon, ang ilaw ninyo dapat ay parang ilaw na nandoon sa ibabaw ng burol na nakikita ng lahat. We should be the arms, we should be the hands, and we should be the feet of the Lord Jesus Christ. Let us always pray. Let us always pray that we will learn how to die on a daily basis. Ito naman ho sa false prophets, ito ho ay bibilisan ko na po. I-discuss pa naman ho natin ito sa ibang bahagi ito. Yung mga false prophet, mag-ingat daw ho tayo. Parang mga tupa ho sila, pero ang totoo sila ho ay mga ravenous wolves. Sila ho ay mga, ano ba yung wolves sa Tagalog? Nakalimutan ko na. They will look charismatic, but they do not bear the fruit of the Holy Spirit. They do not follow the instruction of the Lord Jesus Christ is stated in the Bible. And how can we recognize them? By their fruits. Ito po, na-discuss ko naman po ito sa Book of John, at nabanggit ko na rin po itong verses na ito nung discuss po natin yung John chapter 15. So, bigay na lang po example about bearing good fruit. A pastor is as good as what he does more than what he preaches. Take note of that po, lalo na po sa mga leader dito. A pastor is as good as what he does more than what he preaches. A good Christian is as good as he loves his neighbors more than what he claims. Napakarami hong mga nagpo-profess na sila ay mga Kristiyano, pero yung kanila hong ginagawa tell otherwise, na hindi ho nakikita na sila talaga yung mga disipulo ng ating Panginoon. A true believer is as good as how he forgives more than what he portrays who he is. Napaka-religyoso mong tao, napakahaba mong magdasal, napaka-articulate mo sa pagpipreach ng Word of God. Pero hanggang ngayon yung kapatid mo hindi mo mapatawad. 30 taon na kayong hindi nagbabati. Hanggang ngayon hindi mo batiin yung kapatid mo. Mga kapatid, kung ikaw ay napakagaling mo mag-preach at hanggang ngayon ay hindi mo mapatawad yung kapwa mo, tumigil ka sa pagpipreach, kapatid. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Patawarin mo muna yung nagkasala sa iyo bago tayo i-portray natin na tayo napakagagaling at napakababait ng mga Kristiyano. A true disciple is as good as what he gives more than what he possesses. Listen po, we as true believers of the Lord do not judge. At ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, but we are fruit inspectors. We are fruit inspectors. Ayun po, salamat po, Ate Kate. Mga lobo, yung wolves. Thank you po doon. Malapit na po ako matapos at inaano ko na po. Ito na, yung nakakatakot na verses. I never knew you. Ito pa rin sa mga ginagawa natin eh. Lagi ko po itong dinidiscuss, kaya bibilisan ko na po. Verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ito po ay warning sa ating lahat. This is a warning. It is what we do that defines us.
more than what we say or what we claim. It is how we obey and follow the will of God that makes us the disciples of the Lord Jesus Christ. Kahit napakaraming seminar ang puntahan mo, kahit napakaraming churches ang puntahan mo, kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon at sinusunod sumusunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon Jesucristo, we are not true disciples of the Lord Jesus Christ. And mga kapatid, eto nagtatapos na po tayo, papunta na po tayo sa ending dito. Ang sabi po ng ating Panginoon, therefore, kung sino man sa inyo nakikinig ng mga kasabihan ko na to, ay sila ay para mga tao na gumawa ng bahay sa ibabaw ng matatag na bato. Tapos umulan, bumaha, humangin, at ang bahay niya ay nanatili kasi it is founded on the rock. Ito po ay one simple teaching that is that if this is na ipapakita ko na po sa inyo. Ito po yung gusto ko sabihin. Nauutal ako. Na-excite po kasi ako. One simple teaching that is put into action is far noble than knowing 100 scholarly lessons with no application. Uulitin ko po yung sinabi ko po yun. Malapit na po tayo matapos. Pakinggan po natin mabuti ito. One simple teaching that is put into action is far noble than knowing 100 scholarly lessons with no application. Hindi ho natin kailangan ng 100 mga teachings kung isa ho sa 100 na yun ay wala ho tayong nagagawa. Pero kung meron ho tayong alam na isang teaching at naisasabuhay ho natin yon, napakainam at ito po ay nakalulugod sa ating Panginoon. Amen po. Ito naman po ang problema dun sa mga taong nakikinig pero hindi po gumagawa. Sabi po dito, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Listen and listen to this po sa sasabihin ko po. Christians live a defeated, a complicated, a shameful, and a regretful life because of their failure to observe the teachings of the Lord Jesus Christ. Kaya ho maraming mga Kristiyano at mga mananampalataya magulo ho ang buhay kasi hindi ho sila sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kristiyano ka na nga, nangungupit ka pa rin. Kristiyano ka na nga, nanloloko ka pa rin sa pagdidil mo sa negosyo. Kristiyano ka na nga, inuutakan mo pa, nagte-take advantage ka ba sa ibang tao? Kristiyano ka pa nga, minamanipulate mo yung mga taong mahihina. Kristiyano ka nga, sinasabi mong disciple ka ng ating Panginoong Hesukristo, pero nagja-judge tayo ng ibang tao. Mga kapatid, sabi ko po sa inyo kanina, do yourself a favor. Do you want to be blessed? The principle of the kingdom of God is obey and we will be blessed. Sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon at mararanasan po natin ang pagpapala, mararanasan po natin isang buhay na ganap at kasiyasiya. Doon po sa John chapter 10 verse 10, may dalawang uri po ng buhay na sinabi doon. Sabi po doon, for I came that you will have life and that you may have life more abundant and that you may have it more abundantly. Na tayo raw po ay mayroong buhay na walang hanggan in the afterlife at meron po tayong buhay na ganap at kasiyasiya dito sa mundong ibabaw. Kailangan po natin ng wisdom. Ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo ng matiwasay na buhay, kung gusto mo ng strong na buhay, kung gusto mo ng matatag na buhay, masayang pamilya, yung bahay mo, ilagay mo doon sa ibabaw ng batong matibay na ang ibig sabihin, sundin po natin ang mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. And second to the last slide po, and so it was. Ay, eto na po, nag-conclude na. And so it was, when Jesus had ended these sayings, that the people were astonished at his teachings, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Uulitin ko po, ang mga ito po ay katuruan ng ating Panginoon, galing po sa Kanya mismo,
These are the decrees of the kingdom. These are the decrees of the king, and we are all to obey these sayings. Mga kapatid, balikan po ninyo Matthew chapters 5, 6, and 7. Palagi po ninyong balikan yan upang palagi po nating maalala ang mga bagay na yan. And to conclude po, babalik po ako doon sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. This is the conclusion of the matter. If we find God, we have found everything. Ask, seek, and knock, and let us seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Amen po. Let us pray po. Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa aming pag-aaral ngayong gabing ito. Dalangin ko po Panginoon na nawa po ay nakintal po sa isipan at puso ng bawat isang nakinig ang aming pag-aaral. Lord, ipaunawa mo po sa amin ang mga bagay na ito. Pag nireview po nila Panginoon, ipaunawa po sa kanila. At dalangin ko po na bigyan mo po kami ng desire na magawa po namin ang mga bagay na ito. Na kami po ay maging tulad ng taong iyon na sumusunod sa inyong mga salita, na siya po ay parang nagtayo ng bahay sa isang batong matibay na pundasyon. Dalangin ko po Panginoon na ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na mapayapa, buhay na papanatag, walang kinatatakutan, pamilyang masaya, sapagkat kami po ay lumalakad ayon sa inyong kalooban. Wala po kaming dinadayang mga tao, wala po kaming nilolokong mga tao, hindi po kami nagsisinungaling, hindi po kami nabubuhay sa kasinungalingan, kundi bagkus Panginoon, kami po ay lumalakad sa katwiran, lumalakad sa inyong liwanag, at dalangin ko po, bigyan mo po kami ng deep desire na masunod namin ang lahat ng bagay na ito. Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang aming mga pangangailangan. Tatagpuin po ninyo ang lahat ng ito sapagkat ang lahat pong ito ay hinihingi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Praise the Lord.